eto na mga kano, hindi na ano nating mga kalapatihan dito. So, tutulungan natin siya ng mga kalapati. So, sorted natin yung kanyang mga kalapati. Gawa ng gusto niya sumali sa club. Gusto niya sumali sa karera. Gusto niya matanggal. Papamigay na niya sa pamangkin niya yung mga kalapating hindi niya pwede i-karera. Ito, what's up sa inyo mga kano for today's video. Sama natin si Ruel. Kagigising lang ata. Kalapati agad hawak. Nandito tayo sa Ramada Maria Aurora mga kalapatids. Kasi meron tayong binisita rito na syempre humihingi ng advice about sa pagkakarera. Kasi nga syempre yung pag-aalaga naman ng kalapati given na. Madali na lang. So medyo marami kami dito, 2, 4, 6. So lahat sila nagkakalapat. Saka si brother, pangalan brother? Denden pre. Denden. Si Sir Denden. Tapos may mga tropa pa tayo dito bago tayo pumilit sa mga kalapati. Ito nagkakalapati rin. Si Sir John Lloyd. Pangalan ko pa. Tapos ito yung may-ari nung anong kalapatian dito, si Sir Jeric na Esteban. Saka ikaw, ano pangalan ba lang? Lester po. Si Sir Lester. Okay, titingnan natin mga kalapati niya kung ano may tutulong natin mga kalapatids, ano? Kaya ito nga pala yung yung setup ng kulungan ni Sir Jeric. Ayan. Nasa lang, sa gilid lang ng bahay, oh. So, meron siya ditong flyer slope, syempre, number 1. Kailangan natin yan sa karera. Saka mga breederan, ayan, nalatang pinanggalingan is manok. Dating nagmamanok, ngayon nagkakalapati na mga kalapatids. Ayan. Kasi yung ganito is tangkal ng manok. Ayan, mga yan, oh. So, kinonvert na lang as breeder ng mga kalapati. Pinagkulungan na lang ng mga kalapati. Dito, unahin na natin dito mga kalapatids. Yung yung mga puti niya rito. Ang gaganda, mga wedding line. Oh, may mga crested pa, may mga puyo sa ulo. So, magaganda yung magaganda yung pagkaputi nito. Talagang puting-puti, alanghalo. Ay, ito pala yung ito yung binili mo, no? Ito pala yung binili nila. Ilang piraso? 13 na piraso. 1,000 mga kalapatids. Ayan, oh, di ba? Jackpot na. 13 na pirasong kulay puti ito. 1,000 lang yung pagkakabenta mga kalapatids. Ayan, dami, oh, ganda, oh. Para na uhumaling na naman ako mag-breed ng puti. Ang problema kasi sa puti, kapag dumami na ng dumami mga kalapatids, syempre masakit na sa maintenance yan. Maganda lang nito yung mga 10 lang na ganito. Kaya kasi sa atin, kapag nakaparami natin, hindi na tinatatanggihan yung mga bata saka yung mga ikakasal. So syempre nagdo-donate tayo. Hindi naman pwedeng 1 piraso doon. Matik 2 mga kalapatids. Ayan, dami mga puti dito. Yung pinakababang kulungan, puti yan. Tapos the rest, puro mga breederan na rito. Meron siya ritong breeder, 1 pares. Ayan. Ito meron din, pangalawang pares. Dito, pangatlong pares, mga kalapatids. Wala silang mga itlog. Ito, pang-4 mga kalapatids. So, ayan. So, ayan, meron dito. Kaso ito, open living. Para siyang para siyang anytime pwede niya lumabas. Siguro batcher to mga kalapatids. Of color. Ayan, may itlog, naglilimlim. Ayan, ito yung kak. Ayan, ayun. Ayun, yung itlog. Ayun, Ito, pang-6 na pares. Ayan, ang gaganda. Ito, yung kak, maganda. Yung velvet. Ito, mga puti naman, mga kalapatids. Ayan, ang dami, mga puti. Ito, mga breeder siguro to. Ito yung stock bird niya. Ayan, mahabang gulungan ng manok. Tinanggal yung division. Meron siya ritong 3 kalapate. Asan na isa? Nawawala isa. Ay, ayun, nasa dulo nga. Ito. Of color yung isa. Of color pala. 3 pala. White plate yung isa yung mga kalapatids. Ito, konti lang yung stock loop niya. Ang marami rito is mga flyer. Ang marami mga kalapatids. Yung sir, yung piraso na ito, 50. Ano yun? Lahat na yun? Lahat na. So, kung yung breeder niya nasa 20, 30 yung pangkarera niya na na flyer mga kalapatids. Pero dito, ayan, sibong. Yellow naman yung kulay niya. Naging yellow naman, nag-yellow. Hindi naman kaya dumi to. Pinaliguan ko na po yun napaliguan na. Magpuputi siguro. Ano lang yan siguro yung pagkakulay ng sibong niya. Crested din mga kalapatids. Kapansin natin, bata pa. Ito, umaangat na agad yung buhok dito sa likod. Ayan, crested. So ngayon, pwede na may nakita, may napasyalan akong lop. Yung mga crested na kalapati, nilalaban na rin. Hindi ko alam kung kin-crossbreed nila o may mga pure talagang crested na pwede talaga sa racing. Ito, pang siyam, velvet na naman. Diyos ko po, paborito ko pa naman kulay, yung mga ganitong kulay. Pang siyam na breeder. Ito, pansampo, mga kalapatids. Ayan. Ala pa silang walang mga pugad, ala pa mga itlog. Kapaparis pa lang siguro itong mga to. Ito, ibang gulungan dito. Nilagyan ng sariling landing board sa trapdoor. Kasi nga, kung batcher naman ibon mo, pwede mo nga gawin to.
So marami sa mga ibang mga pansir na kagaya nito nananalo, nagchi-champion kahit sa malayong karera. Ganito lang setup. Yung kulungan lang ng manok, nilagyan lang ng ganito. So DIY. Ito, pang 11 na pares. So ito, may tropa tayo dito. Ano pangalan mo na ulit? Ruel po. Si Sir Ruel. Sige, pakawalan mo na. Saan ba yung lauwian yan? Baka di na makauwi. Malapit lang. Sige, pakawalan mo na. Hindi ba natadagit yan? Ayun, malapit lang uwian niya, mga kalapit. Diyan lang, sa katabing bahay lang. Ito ba? Dun pala. Kala ko ito lang, Kinakabahan na kasi, baka di doon umuwi. Ito, sayang mga kalapati, hindi natin na naaktuhan na nandito sa loob ng kulungan yung mga kalapati. Yung mga flyer. Andito sila ngayon sa labas, sa bubong. Ayan, So ano sila ngayon? Open loop mga kalapatids. So yun yung sistema ni Sir dito. Habang wala pang karera daw, hinahayaan muna niya rito. Para syempre makakain ng kung anong pwede makain nila sa lupa. Syempre at the same time, parang payapa lang sila. Parang nasa wild lang sila. Diba? Pero pag gabi Sir, pinapakawala ay nakapasok ka sa loob, no? Automatic nandiyan sa loob yan. Kasi nga pwedeng pusain or what. Pag umaga lang daw, pag maganda panahon, sa kanya pinapakawalan. Sayang lang, di natin naabutan kanina nasa loob para naisa-isa sana natin. Or na-check natin yung health ng mga kalapate. So hindi rin namin ngayon Sir, hindi natin maisa-isa yan. Ang number 1 lang na pwede natin gawin dyan, yung walang sing-sing Sir, dispatch na. Para sa ganun ayan, may mga tropa siya rito, ang dami Para hindi ganun kalakas sa maintenance kasi malakas sa patukayan. Galing din siya sa manok. So alam naman niya magastos sa manok. Kaya nag-change siya ng hobby. Pinaltan niya ng kalapati. Ngayon kapag sobrang dami naman ng kalapati natin, malakas din talaga sa patuka. Ngayon, kung hindi naman kailangan na alagaan, dispatch na mga kalapatids. Eto Sir, di ba sa sa dami ng kalapati mo sa 50, ilang ilang may isang taon ka na ba nag-aalaga? Wala pa. Ilan? Mag-iisang buwan pa lang mga kalapats, ganun na kadami. Tapos Sir, isang problema mo rito kapag karera na. Yun. Number 1 na problema ni Sir dyan, di naman pwede tayong magreklamo dyan kasi sa kapitbahay to mga kalapatids, sinahan natin boys at baka batuin tayo dito. Ayan napakataas na wifi. Ayan, makapansin ninyo, nakikita nyo sa video, marami ang mga alambre, Shoutout sa may mga katabing bahay na nagkakalapati na may ganyan din. Isang malaking problema nila mga kalapati. Kasi kapag rumonta yung kalapati dyan, talagang sesir ganyan, sasalpok dyan, sa dami niya, Para silang sisirkus-sirkus pa dyan, kapag papasuma or mapadaan sila dyan. Lalo na to, katabing-katabi ng loop ni Sir. Kaya naman nagbabalak ata siyang ilipat to. Saan sililipat Sir? Akala ko sa Janawan. Dito lang sa gawi daw dito, sa medyo open na part dito sa banda. Kaso nga lang, at least yung buwelo nila nasa taas na Kasi ang kapag buwelo, pag pakawala dyan, isang ikot lang nandun na sila agad Sir, si Sir may pamilya na rin Sir, diba? Bakit Sir, ba't naman dati ka nagmamanok? Tapos pinaltan mo ng kalapate. Bakit? Anong nakain mo Sir? Bakit? Kalapate, kumbaga yun yung curiosity ng mga Yung mga kalapate nila nakaka-trauma. Kaya hindi nyo rin magkalapate. Pero anong matalinhagang istorya niyan? Bata ka ba? Nagkakalapati, nakakapanganak lang sa'yo, nag-aalaga ka na ba? Ano ba? Dati kasi ng mga elementary kami, nagkakalapati na kami. Binalik ko lang ulit. So same situation lang din sa mga gaya natin. Katulad ko, na nag-alaga ng bata, mahilig. Tapos nung tumanda, nagkaroon ng budget, nagkatrabaho. So bumalik yung hobby mga kalapatids. Tapos si Sir is, nagbabalak na sumali sa club. So hinihintay ko lang yung signal niya kung kailan. At anytime pwede natin siya sukatan. At syempre mas maganda na rin yun. Kasi nga sabi ko sa kanya, mahirap naman na puro alaga lang. Mas maganda yung may kapalit. Na syempre yung panalo, yung pera na makukuha natin sa karera, yun yung makakapagpagaan lalo no pag-aalaga natin sa kanila na hindi darating sa punto na magquiquit tayo kasi hindi na natin kaya yung supply o kaya yung maintenance ng mga kalapati natin. Kaya yung advice ko kay Sir sumali sa karera, saka i-eliminate niya lahat ng hindi na pwedeng ilaban dito mga kalapatid. Shoutout ulit sa mga kasama natin dito, mga poging tropa natin dito sa Ramada mga kalapatid. Lalo na to, ngiti na ngiti.